Lagyan na tayo ng galunggong. Sarap. Sarap ng feeling. Ano ito? Hello mga kapapa, kumusta kayo? Welcome back ulit sa akin channel. So ngayong araw ay magluluto ulit tayong ulam para sa tanghalian. So ang naisip ko ngayong ulam is yung ulam na pinapartneran. Di ba kasi may mga ulam na masarap partneran? Halimbawa, munggo, pritong isda, tapos sinigang, ipapartner mo doon, tuyo or dilis. So naisipan ko lutuin ngayong tanghalian ay yung ano lang, yung budget meal lang. So bumili ako dito ng galunggong, ayan, 4 na piraso. Kasi solo lang naman ako. Yung galunggong, sobrang mahal pa rin ang kilo, 300. Mas mahal pa siya sa ano, sa bangus, tapos sa tilapia. So, hindi ko alam ba't mahal yung galunggong. Siguro sobrang pahirapan manghuli nito. Tapos ipapartner natin sa galunggong is ginisang sardinas na may pechay. Yan, masarap yung ano, masarap yung ginisang sardinas na may pechay. Favorite ko din yan. Okay? So, magluluto na tayo. So, ito ay iluluto ko to sa likod para walang masyadong tilapsik dito sa baba. Kasi ang hirap maglinis ng ano, ng sahig pag puro tilapsik ng mantika, di ba? So, kung naranasan nyo na yon, so alam nyo na ang hirap maglinis, ang hirap magprito pag nasa loob ka ng bahay. Kasi yung tilapsik ng mantika, ang hirap linisin, di ba? So, ayan, mayroon na tayo ditong mainit na kawali. So, lalagyan na tayo ng mantika. Hindi ko pala ang dami ko na naman bote dito ng mantika. Nasa baba. Hindi ko naman naibigay doon sa mangbobote. Binibigay ko kasi yun sa mangbobote. Pumunta yun dito kahapon. Nakalimutan kong ibigay. May ginagawa kasi ako kahapon. Yan. Prito natin siya. Mas masarap sa galunggong na isda yung tostado. Masarap siyang i-partner sa mga gulay-gulay. May sabaw, ganun. Tapos yung pakbet. Masarap din itong i-partner sa pakbet yung galunggong na isda. Yung maliliit nga lang masarap. Pero pag malalaki, parang hindi na maganda. Painitin natin yan. Ayan. So, ito na yung pechay natin. 2 beses natin itong nababad at nalinis. Ayan. So, ilalagay natin dito. Ayan. Ang ganda ng pechay na nabili ko. Ang tataba. Ang healthy niya. Saka fresh. About nakita ko ito doon sa ano. Sa isang nagbebenta. Sa Talipapa. Ayan, ang gaganda. Ayan, ang ganda niya, no? Tapos, magagayat na tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Naglalagay para tayo dito ng siling haba. Pinipit-pit ko lang yan. Isang hataw lang yan. Piyat yan. At mabigat tong kutsilyong hawak ko. Diba? Ang galing balat. Oh. Mabilis balatan yung bawang pag pinipit-pit nyo muna. Kumpara sa ano-mano nyo pang binabalatan. Ayan. Tapos sibuyas naman. Yung sibuyas, hinahati ko muna yung sa gitna para mabilis ding balatan. Yan. Tapos putulin yung magkabila ang dulo. Yan. So, ganyan mo lang. Okay na, balat na. Diba? Yan, okay na yun. Tapos isang kamatis natin. So, lagyan na tayo ng galunggong. Ayan, so habang nagpiprito na tayo doon ng galunggong sa likod, so, gigisa na rin tayo ng ating sardinas.
Yan, yung gamit kong sardinas is mega. Kasi hindi siya masyado malangsa. Kumpara dun sa ginagamit ko dati na Golly, medyo may langsa yun. Matagal ko din ginamit yun. Pero nung natikman ko tong mega sardines, wala masyado siyang langsa. So, kaya dito na lang ako. Yan. So, yung malalaking pechay, cut ko. Pero yung maliliit, wag na. Dito na ako nagsasangkalo sa pinggan. Ayan, ito lang igagahit natin. Lagay na tayo ng mantika. Mainit na siya. Ayan. Maganda yung sabay-sabay maluluto kasi yung sinain natin is luto na. May prito na tayong nakasalang. Tapos ginisa. So anong oras na ba? Hindi ko alam kung anong oras na. Siguro may 11 na or magto-12. Hindi ko na napansin yung oras. Ayan. Ilagay ko na tong bawang. Ang bango. Dati ayaw kong nakakaamoy ng bawang. Ayun, sarap na ako na naamoy ko yung ginigisang bawang. Lagyan natin yung sibuyas. Lagyan natin ulit. Hintayin lang natin maluto yung bawang. Ay, yung sibuyas. Pag nag-transparent yung sibuyas, saka natin ilagay yung kamatis. Yung galunggong natin. So, naglagay tayo dito ng takip kasi mahangin eh. Natatangay yung yung apoy ng hangin. Medyo nawawala yung balanse ng init pag mahangin. Ayan, kulong-kulo na siya. Lutuin natin mabuti yung kamatis. Durogin natin. Para may tamis. Kamatis kasi nagdadala din kasi siya ng sweetness sa pagkain pag marami kayong nilagay na kamatis. May tamis kasi yan. May kababata nga dati ako nung elementary ako. Pumapapak ng kamatis kahit hilaw. Yan o. Ang bango na, pati yung sili na ngamoy na, tikman na natin. Kung may kulang pa bang ilalagay or kailangan pa natin nagdagan ng tubig. Tikiman na. Ayan, tikiman na. Sarap na. Maganda na tayo dito na kaunting asin. Ayan, okay nito. Tapos lagyan na natin yung pechay. Mag-add pa ba ako ng tubig? Mag-add tayo dito ng kaunting tubig. Medyo na-dry siya. Ayan. Kaunti pa. Ganyan. Pakulaan muna natin ulit. Tostado na siya. Hindi siya lumiit. Akala ko liliit siya. Sarap kasi yung galunggong na maliit. Yung maliliit na galunggong, di ba? Yung kaya mong one bite. Yan. Ayan. Diba? Baliktad na natin. Diba? Yan, may nakapasok na naman ng langaw. Pag may malangsa talaga, may napasok na langaw. Pero pag wala malangsa, walang nalapasok na langaw dito sa bahay. Titikman natin ulit.
Kasi kanina, okay na yung lasa. Tapos naglagay pa tayo ng asin. Tapos nilagyan natin ng tubig. Perfect. Ilagyan natin yung pechay. Yung pechay, pwede siyang half cook. Kinakain nga namin hilaw yan pag sa inihaw na tilapia. Tapos sausawan is pechay. Magagayat ka ng pechay. Tapos lagyan mo ng toyo, kalamansi, sibuyas. Sarap, promise. Kung hindi nyo pa na-try nyo tikman. Try nyo gawin. Mag-ihaw kayo ng bangus or ng tilapia, tapos gawin yung sausawan. Ang sarap. Ayan, bigla akong nagutom nung nilagay ko tong pechay. Kasi ang tagal ko nang hindi nakakatikim ito. Isa din to sa mga favorite ko yung sardinas na may pechay. Saan natin yung apoy? Hindi pala naka 100 lang pala yung apoy kaya hindi nakakulo. Tinasa natin para kumulo. Yan. Pag kumulo na siya, mga ano lang ito, mga siguro 30 seconds na pakuluan, okay na to. Mas masarap yung medyo may lutong yung tangkay ng pechay. At kakain na rin tayo. Magpapalamig na ako dito ng kanin. At luto na yung ating isda sa likod. Maluluto na rin tong pechay. May electric pan tayo dito sa tapat. Ayan, diba? Ang bango nung nabili kong bigas. Thai rice yung binili ko. Ang puti niya ang ganda. Pag bibili kayo ng bigas sa palengke, di ba yung mga naka-display, tapos yung bibilhin nyo yung halimbawa 5 kilo or 10 kilo nakasako, tapos yung sako is hindi transparent, hindi nyo kita yung loob. So, titinin nyo mabuti kasi minsan, yung naka-display maganda, pero yung laman ng ibibigay sa iyo may halo. Kaya yung binibili ko dati sa palengke, lumipat na ako kasi na-discover ko nga na iba yung laman kumpara doon sa display. Yung binilang ko ngayon, maganda yung display, maganda rin yung laman, tapos yung sako niya is transparent, kaya kita ko yung loob. So, patayin na natin to. At hahanguin na rin natin yung isda dun sa likod. Ating galunggong. Bango. So, kakain na tayo. Ito na yung ating pinggan. Maglalagay na tayo dito kukuha na tayo dito ng ulam. Ayan. Wow. So, yung mga buong pizza. Sardinas. Baka naman hindi kayo kumakain ng sardinas, ha? Mga nag-iinarte dyan. Wala nang pambiling ulam mga magulang nyo, tapos mag-iinarte pa kayo sa sardinas. Diyos ko. Okay na. Ayan, tikiman na. Sukuha tayo ng isang galunggong. Ayan ang lutong nito. Oh my God. Sarap kainin ng ulo nitong galunggong. O, di ba? Ang lamig na ng kanin. O, bilis din lumamig ng ulam kasi mahangin. May electric pan tayong nakatapat dito. Nakalabas na yung langaw. Huwag na sanang pumasok. First bite. Kain pala. Sarap. Mamaya ako kainin yung sili.
Ayun. Kung panay sardinas yung stock nyo, gawan nyo ng ibang gawan nyo ng ibang recipe para hindi kayo maumay. Kasi kung lagi na lang hindi nyo niluluto, halimbawa, pakabukas nyo ng sardinas, kain agad, maumay talaga yung pag araw-araw pag ganun yung pag ganun yung style. Pero pag gagawan mo siya ng ibang luto, hindi ka maumay. Halimbawa, torta. Tapos, ganito ginisa. Tapos, kaya naman, adobo sa gata. Sarap. Dito yung bata. Andito si Chachi. Papakainin ka. Yan. So, pakakainin ko pa yung bata. Magsasalo kami dito. So, hanggang dito lang mga kapapa. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share ang ating video. So, thank you for watching. Bye-bye!